though she tried to hide the love that she did. Noong early 70s na panahong pinaghaharian ng maingay na rock and roll ang mundo ng musika, ay may unti-unting sumibol na bagong estilo ng tugtugan, mga kantang malumanay at direkta sa puso ang boses, tono at mga liriko. At isa nga sa mga banda naging sentro noon na naging isa sa mga pinakamalaking parte ng buhay ng lolo at lola, tito at tita at tatay at nanay natin ay ang bandang Bread. Hinding-hindi mawawala sa mainit na tanghali at matahimik na gabi ang mga nakaka-relax nila mga kantang tulad ng Everything I Own, Lost Without Your Love, Aubrey, If, Make It With You, Guitar Man, at marami pang iba na kahit nga sa panahong naghiwalay na ang banda ay nagpatuloy pa rin ang bokalista nito sa paglikha ng mga kantang pasok na pasok pa rin sa panglasa ng kanilang mga tagahanga tulad ng I Can't Find the Word to Say Goodbye, I can't find the words to say goodbye. Never Let Her Go, Never let her go. Goodbye Girl, at Take Me Now, na para bang bandang Bread pa rin ang ating naririnig, parang sila pa rin ang tumutugtog. Katunayang siya ang puso at kaluluwa sa likod ng musika at mga liriko ng bandang Bread na minahal nga ng marami sa atin sa boses niyang golden tenor voice at kakayahang lumikha ng mga timeless na mga kanta. Ay masasabi nating isa si David Gates sa mga maituturing na malaking haligi ng music industry. Halika mga idol at pag-usapan natin siya sa videong ito. Mas kilalanin natin ang boses sa likod ng napakaraming magandang kanta na siguradong hanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naririnig. Paano nga ba siya nagsimula at naging parte ng bandang ito? Bakit siya umalis at ano na ang nangyari sa kanya? Bakit nga ba basta na lang siyang nawala sa mata ng publiko at ng kanyang mga tagahanga? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Maraming salamat! Welcome to another village. Ipinanganak si David Ashworth Gates sa Tulsa, Oklahoma noong December 11, 1940. Kung may mga taong tila ba isinilang at itinadhanang makilala at maging bahagi ng siksikan at magulong mundo ng musika, isa na nga doon si David Gates. Ang ama niyang si Clarence ay direktor ng isang banda at ang ina niya namang si Wanda ay isang piano teacher na kapwa nagtulungang bigyan si David Gates ng sapat na kakayahan sa pagkanta, pagtugtog ng mga instrumento tulad ng gitara, bass, piano, violin at malawak na kaalaman sa musika. So masasabi natin mga idol na umikot talaga ang kanyang kabataan sa paghubog ng kanyang kakayahan sa musika. Pero dumating pa ang oportunidad kay David Gates noong 1957 na 17 taong gulang na siya nang may isang promoter sa kanilang lugar na naghanap ng banda para maging backing band sa isa sa gawang turno ng napakasikat na si Chuck Berry. Agad na binuo ni David ang bandang The Accents na binubuo ng mga kanyang kaibigan sa school na sa huli ay nagawa nga maging bahagi ng naturang tours na maituturing ang napakatagumpay at nakapagbigay sa kanila ng napakalawak na experience. At dahil na nga rin sa nakuhang momentum, agad na sumulat si David ng kantang Joe Baby sa parehas na taon ng 1957. Ganyan mga idol ang title ng kanta dahil alay niya ito kay Jo Rita, ang babaeng napupusuan niya noong high school. Nag-hit yun sa mga local radio stations, pero higit sa lahat naging daan nga yun para sagutin siya ni Jo Rita. At makalipas nga ang 2 taong relasyon ay agad na nagpakasal ang dalawa sa mura nilang edad na 18 taong gulang. Kaya naman napilitan si David na itigil ang pag-aaral para lumipat sa Los Angeles at umasa sa kakayahan niya sa musika para mabigyan niya ng maayos na buhay ang kanyang binubuong pamilya. Pero hindi naging ganong kadali ang buhay ni David Gates sa Los Angeles. Hindi naging sapat ang pagiging henyo niya sa musika para maabot agad ang ninanais. Pumasok ito sa iba't ibang trabaho para lang makaraos. Hanggang isang araw nagtiis nga ito maging isang music copyist o taga-kopya lang ng manuscript ng ibang composers at arrangers. Hanggang unti-unti nagkaroon na nga rin siya ng pagkakataong magsimula na magsulat, mag-arrange, mag-produce ng mga kanta at maging isang session musician para sa ibang recording artist.
artist at isa nga sa mga nakatrabaho niya noong mga panahon na yon mga idol ay ang king of rock and roll na si Elvis Presley. Hindi na din nagtagal ay nagawa na ding mag-hit ng ilan niyang mga isinulat na kanta tulad ng Popsicles and Icicles ng The Mermaids at Saturday's Child ng The Monkees, na nagbigay nga ng lakas ng loob at gumising kay David Gates para maisipang itigil na ang pamimigay sa iba ng kanyang mga isinulat na kanta. Nagsimula itong mag-isip na sa halip na iba ang makinabang ay siya na lang mismo ang kakanta para na rin umano mas makuha at mas maiparamdam ang emosyong gusto niyang iparating sa kanyang mga nilikhang awitin. Sumakto pa na noong 1968 na nagpuproduce siya ng album ng bandang The Pleasure Fair ay naging kaibigan niya ang musician na si Rob Royer na nagpakilala naman sa kanya sa napakatalentado ding singer-songwriter na si James Griffin, na sa huli nga ay nagkasundo ang tatlong bumuo ng banda na tinawag nilang Bread, na agad naman nga ay nakapirma sa Elektra Records. Kinuha nilang pansamantala ang drummer na si Jim Gordon para ma-record ang debut at self-titled album nilang Bread na na-release naman noong September 1969. Nabigong makakuha ng success ang naturang album, pero hindi naman ito naging hadlang sa banda, lalo na nga kay David Gates. Mas nagpursige itong magpatuloy, kaya naman kumuha sila ng opisyal na drummer na si Mike Botts, na agad naman nga ay naging maganda ang chemistry sa banda. Dito na mga idol nagsimulang sumulat si David Gates na mga mas madamdaming ballad, at isa na nga dyan ang Make It With You, If I chose the one I'd like to help na bumago sa kapalaran ng Bread. Mula sa pagiging maliit na banda ay naging instant global superstars nga ang mga ito ng halos overnight lang. Kaya mula noon ay si David Gates na nga ang naging pangunahing puwersa sa tagumpay na tinamasa ng banda. Hindi lang dahil sa nakakahanga niyang performance sa kanilang mga konsyerto at talento sa pagsusulat, kundi pati na din sa metikulosong pag-a-arrange nito ng kanilang mga inilalabas na kanta, kahit nga hanggang sa production ng mga ito. Katangi ang naging dahilan kaya itinuring siyang haligi ng tinatawag noon na West Coast Soft Rock. Sa pagitan ng 1970 at 1973 ay naisulat niya ang mga kantang hanggang ngayon ay tinuturing pa rin mga timeless. Kabilang na nga dyan ang poetic masterpiece na If, na mabilis na naging paboritong gamitin sa mga kasala noong araw. Ang gold certified na single na Baby I'm I Want You, na nagpakita ng flawless na control ni David sa kanyang boses. to be my life was just emotions passing. Ang gitarman na nagtataglay ng pinaghalong soft rock at melodic na tugtugan ng gitara. He comes to town and you see At ang itinuturing na pinakasikat na kantang kanyang naisulat na Everything I Own, na inakala nga ng lahat na isang kantang tungkol sa breakup, pero ang totoo mga idol ay isinulat ito ni David para sa kanyang ama na pumanaw noong nagsisimula pa lang na sumisikat ang Bread. Habang tumitindi ang nakukuhang tagumpay ng banda ay bumabaha ang suporta na nakukuha nila sa mga tao. Mabilis ding pumapasok ang malaking pera na kinikita nila sa mga tours, benta ng mga albums at mga royalties. Pero ang problema mga idol, kasabay ng lahat ng nangyayaring maganda sa kanilang karera noong panahon na yon ay ang hindi maitatagong hidwaan o maaari nating sabihing silosan o inggitan sa hindi patas na nakukuhang kasikatan at atensyon sa pagitan ng dalawang core member ng Bread na si David Gates at si James Griffin. Sa mga hindi nakakaalam mga idol ay may usapan nga sa pagitan ng dalawa noong mga araw na nagsisimula pa lang sila na magkakaroon silang dalawa ng patas na karapatan sa paglalagay ng kanya-kanya mga isinulat na kanta sa side A ng kanilang mga single album. Pero dahil nga kitang-kita naman ang record label nila na Elektra Records kung kaninong mga kanta ang nagpapasok sa kanila ng mga milyon-milyong benta, ay mas pinaprioritize nga nila ang mga soft at commercial ballads na isinusulat ni David Gates. Katunayan niyan ay nagmula nga lahat kay David Gates ang 11 kanta ng Bread mula 1970 hanggang 1973 na pumasok sa Billboard 100 charts. Mga kantang siya mismo ang sumulat at kumanta. Sobrang talentado din naman ni James Griffin mga idol. Ang problema lang talaga ay may pagka-hard rock nga ng kaunti ang style ng kanyang musika, kabaligtaran sa soft ballads ni David Gates na naging trademark na ngang tunog ng kanilang bandang Bread. Kaya bilang nagsimulang may patas na katayuan at karapatan sa banda, ay medyo masakit nga sa ego
ni James na palaging napupunta ang mga kanta niya sa side B habang halos lahat ng kay David ay nasa side A. Kaya noong 1973, kasabay ng nakakapagod nilang malawakang mga tours, pressure sa paglikha ng mag-hit na kanta at toxic na rin nilang relasyong dalawa ay unti-unti ngang nauwi yun sa pagkawasak ng banda. Sinubukan nila magsama-samang muli noong 1976 na nauwi sa pagbuo ng album na Lost Without Your Love na na-release noong 1977 na nakapagbigay muli kay David Gates ng top 10 hits sa kantang may parehas na title ng kanilang album na nagbigay nga ng kaligayahan at pag-asa sa mga tagahanga ng bandang Bread. Pero kasama ang palad ay mas lumala nga lalo ang hidwaan sa pagitan ni David Gates at James Griffin. Nagkaroon ang dalawa ng matinding away na nauwi pa nga sa matindi nilang laban sa korte. Pinaglabanan nila kung sino ang magmamay-ari o magkakaroon ng karapatan sa pangalan ng kanilang bandang Bread na sa huli nga mga idol ay napagpasyahan ng korte na pagbawalan na lang ang lahat sa paggamit ng naturang pangalan. Tumagal yun mga idol hanggang 1984 na naging dahilan nga ng tuluyang pagkakaroon ng dungis ng legasiya ng kanilang banda. Kung may maganda mang nangyari noong 1977 na tuluyan ngang naghiwalay ang Bread, eh yun nga inang maisipan ni David Gates na magpatuloy bilang isang solo artist na wala ang Bread noon pero nagpatuloy naman ang paglabas ng mga kantang nagtataglay ng popular na tunog ng banda tulad ng I Can't Find the Word to Say Goodbye, I can't find the words to say goodbye. Never Let Her Go, Feel a little lonely. Goodbye Girl, Remember goodbye doesn't at Take Me Now. Na kahit hanggang ngayon nga ay inaakala pa rin ng iba na mga kanta ito ng Bread dahil kahit nga solo recording artist na noon si David Gates ay hindi nga ito nagbago ng style ng kanyang musika. Pero hindi nga tulad ng ibang mga sikat na recording artist na pilit hinahabol ang kasikatan at ibinuhos sa musika ang sarili hanggang sa pagtanda ay napunta nga sa pag-aaral ng agrikultura o pagsasaka ang mga libreng oras ni David Gates habang nasa tour sila kahit nga noong panahon pa niya sa bandang Bread. Sa halip na magpatuloy at malunod sa masarap na pakiramdam ng katanyagan ay napunta nga mga idol ang atensyon at mga kinita niya sa pagbili ng malawak na lupa sa Northern California. Tinalikuran ni David Gates ang makinang na ilaw ng stage, mga sigaw at palakpakan ng mga nagmamahal sa kanyang tagahanga at maging mismong industriya ng musika. Ang napakatalentadong sumulat ng napakaraming timeless na mga kanta ay nagpa siyang magsuot na lang ng bota at damit na magsasaka. Nagpa siyang mag-repair na lang ng mga bakod ng kanyang lupain, magtanim at mag-alaga ng mga hayop. Muli naman nagkaroon ng pagkakataong makita ng lahat ang Bread noong magsama-sama silang muli at nagpa siyang magkaroon ng reunion tour noong 1996. Pero yun na ang naging huling beses na napanood nila ng live ang maituturing nating isa sa mga architect ng 70s soft rock. Sa kasalukuyan mga idol ay retiro na sa lahat. Ang ngayon ay 85 taong gulang nang si David Gates. Tahimik itong namumuhay sa Mount Vernon sa Washington at minsan ay nasa San Diego kasama ang kanyang high school sweetheart na si Joe Rita na ngayon nga ay 65 years nang kasal sa kanya. Nagkaroon sila ng 4 na mga anak na kahit isang nga ay walang pumasok sa mundo ng musika. 3 sa mga ito ang naging abogado at ang isa ay cardiothoracic surgeon. Si David Gates na lang ang natitirang buhay sa bandang Bread dahil pumanaw sina James Griffin at Mike Boots noong taon ng 2005 at si Larry Nichtel naman ay noong taon ng 2009. Sa huli mga idol ay masasabi nating hindi ibinuhos ni David Gates ang kanyang buong buhay sa musika. Ang kanyang legasiya ay hindi nakuha lang sa paglikha at pag-awit ng kanyang mga kanta. Pero kahit ganon ay hindi nga maitatangking ang pangalang David Gates ay naging isa na sa mga pinakamalaking pangalan sa kasaysayan ng musika. Ang kanyang mga isinulat na kanta ay patuloy pa rin naririnig hanggang sa kasalukuyan at patuloy pa rin nakakapagbigay ng gaan ng kalooban sa mga dumaranas ng kabiguan. Sa kabuuan ay nagkaroon si David Gates ng 6 na studio albums, 2 compilation albums at 28 mga singles. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.